Magandang araw mga tol. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ng kapatid ko ang napakagandang garden swing na ito. Mula sa pagpili ng materyales, pagputol, pag-assemble, hanggang sa final touches. Una, syempre, kailangan muna naming maghanda ng mga materyales. Gumamit kami ng matibay na bakal at kahoy para siguradong matagal ang itatagal ng garden swing. Pinili rin namin ang tamang sukat at kapal para siguradong ligtas at matibay ang pagkakagawa. Matapos makuha ang mga materyales, sinimulan ng kapatid ko ang pagputol ng bakal gamit ang grinder. Dito kailangan ng sobrang ingat dahil mabilis at matalas ang spinning disc ng grinder. Sa bawat hiwa ng bakal, kitang-kita ang paglabas ng maiinit na sparks. Sinimulan na ng kapatid ko ang pagdugtong ng mga ito gamit ang welding machine. Dito na papasok ang isa sa pinaka-crucial na bahagi ng paggawa ng garden swing, ang tamang pag-welding para matibay at matatag ang structure. Para maiwasan ang tabingi o mali ang sukat, gumamit muna siya ng metro at lapis para markahan ang tamang linya ng pagputol. Dahil medyo makapal ang bakal, inabot din ng ilang minuto bawat putol. Sobrang init ng paligid at ramdam mo ang pagod, lalo na't umuusok na halos ang grinder sa tindi ng trabaho. Dahan-dahan at may kumpiyansa niyang ginamit ang grinder para siguraduhin na pantay at malinis ang bawat hiwa. Pero tuloy lang mga tol, konting tiis para sa solid na resulta. Sa bawat hinang, tiniyak niyang pantay at malinis ang weld beads para hindi lang matibay kundi maganda rin ang pagkakagawa. Hindi biro ang welding dahil bukod sa init, kailangan din ng steady hands para siguraduhin na tama ang bawat paghihinang. Dahil sa sobrang focus sa paggawa ng garden swing, hindi namin namalayang lumipas na ang oras at hindi na nakapaghanda ng merienda. Kaya simple lang muna ang merienda namin, tubig at saging. Habang ginagamitan ng grinder ang ilang bahagi ng bakal para mas mapakinis ang edges, nagkaroon ng di inaasahang insidente na sugatan ng kapatid ko sa daliri. Buti na lang, hindi malala, pero malaking lesson ito pagdating sa paggamit ng power tools. Kaya paalala, mga tol, laging magsuot ng safety gear tulad ng gloves at safety goggles at siguraduhin na maingat sa paggamit ng mga tools. Mas mabuti ng doble ingat kaysa magsisi sa huli. Matapos gamutin ang sugat, tuloy pa rin siya sa paggawa. At nang mabuo ang pangunahing frame ng garden swing gamit ang welding machine, sinimulan na rin namin ang paggawa ng hawakan ng upuan. Mahalaga ito para sa dagdag na suporta at syempre, para mas komportable ang gagamit ng swing. Matapos maikabit ang dalawang hawakan ng swing, sunod naman niya ginawa ang paglalagay ng hook na siyang pagkakabitan ng kadena. Dito na magsisimulang mabuo ang mismong mekanismo ng swing para gumalaw ito ng maayos at ligtas. Kaya din kami ng dagdag na suporta sa paligid ng hinang gamit ang grinder para alisin ang matatalim na edges at gawing mas malinis ang pagkakabit. Sigurong matibay ang pagkakabit, ini-welding niya ang bawat hook sa bakal na frame. Habang ini-welding, kitang-kita ang maliliit na sparks at ramdamang init. Dahil isang buo ang kadena, hinati muna namin ito sa dalawa bago ikabit sa swing. Ikinabit ang kadena sa hook at pansamantalang sinabit ang swing para matapos, maingat naming sinuri kung balanse ang pagkakahang ng swing. Matapos naming masigurong maayos ang pagkakasabit ng swing, sunod naman naming ginawa ay ang paghahanda ng kahoy na magsisilbing upuan. Pinili namin ang isang matibay at makapal na piraso ng kahoy upang siguraduhin na kayang suportahan nito ang bigat ng uupo. Matapos mapakinis ang kahoy, nilagyan na namin ito ng sanding sealer. Mahalaga ang prosesong ito para mas tumagal ang kahoy, maprotektahan ito laban sa moisture, at mas lumabas ang natural nitong ganda. Ginamitan namin ito ng liha pagkatapos ng sanding sealer at inalis ang alikabok sa pamamagitan ng blower. Habang abala kami sa pagliha ng kahoy para mas lalo itong kuminis, napansin naming pati ang alaga naming aso ay busy rin. Pero hindi sa kahoy. Nakita namin siyang nagliliha rin ng sarili niyang puwet sa semento. Matapos naming siguruhing makinis at malinis ang kahoy, sinimulan na namin ang pagpahid ng wood stain na may mahogany finish. Napili namin ang kulay na ito dahil nagbibigay ito ng eleganting itsura, nagpapalabas ng natural na wood grain, at syempre, mas pinoprotektahan nito ang kahoy mula sa moisture at dumi. Sa bawat hagod ng brush, unti-unting lumabas ang rich, reddish-brown tone ng mahogany stain. Sunod naman naming nilagyan ng clear gloss ang kahoy
Ginawa namin ito para mas lalo pang mapaganda ang itsura ng swing seat at bigyan ito ng dagdag na proteksyon laban sa moisture, alikabok at gasgas. Matapos ang finishing sa kahoy, sinimulan na naming ikabit ang pillow block bearing. Mahalaga ang parting ito dahil dito iikot ang swing, kaya kailangang siguruhing tama ang pagkakabit nito para sa smooth at stable na paggalaw. Una, minarkahan namin ang eksaktong mga pwesto kung saan ilalagay ang pillow block bearings. Pag siniguradong mahigpit ang pagkakapitan nito upang hindi lumuwag habang ginagamit. Matapos naming maikabit ng maayos ang pillow block bearing, sinimulan na rin namin ang pagpipintas sa kadena ng kulay asul. Pinili namin ang kulay na ito para magbigay ng mas buhay at modernong itsura sa swing, pati na rin para maprotektahan ang bakal laban sa kalawang. Bago namin tuluyang pinturahan ang garden swing ng final color, sinimulan muna namin itong pinturahan ng epoxy primer. Mahalaga ang step na ito dahil ang epoxy primer ang magsisilbing base coat na magbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa kalawang at magpapaganda ng kapit ng pintura sa bakal. Matapos naming matuyo ang epoxy primer at siguraduhin na handa na ang frame, sinimulan na naming ikabit ang upuan at sandalan gamit ang tornilyo. Una, inihanda namin ang mga tornilyo, washer at drill upang masigurong matibay at stable ang pagkakabit ng kahoy sa frame. Minarkahan muna namin ang tamang posisyon ng upuan at sandalan para siguradong pantay ang pagkakalagay nito. Pagkatapos, isa-isa naming itinutok ang mga tornilyo at ginamitan ng power drill upang mahigpit itong maikabit sa bakal na frame. Sinigurado rin naming hindi masyadong madiin ang pagkakatornilyo upang maiwasan ang pagbitak ng kahoy. Habang unti-unti nang nabubuo ang swing, sinuri rin namin kung matibay at hindi gumagalaw ang upuan. Sinubukan naming umupo at umalalay sa sandalan para siguraduhin na kaya nitong suportahan ang bigat. Para mabigyan ng kaunting lilim at proteksyon laban sa ulan, nagdesisyon kaming gumamit ng clear roof para sa garden swing. Sa kasamaang palad, low quality lang ang nakuha namin. Medyo manipis dahil kulang na rin sa budget, ito na muna ang ginamit namin. Gamit ang drill at screws, maingat naming ikinabit ang clear roof sa ibabaw ng swing. Kahit hindi ito ang pinakamatibay na bubong, at least meron ng konting shade na magsisilbing proteksyon sa araw at ulan. Ang importante, tapos na ang garden swing at pwede na itong gamitin.